Matapos ang ginawang pag-ambush kay Sakamoto na nangyari dito sa loob ng dorm na may mga marka ng X, ay ngayon na i-review na natin ang chapter 77 and 78 ng Sakamoto Days ay sa wakas. Masasaksihan na natin ang sekreto ng mga batang ng ambush kay Sakamoto at ang pagkilos ni Nagumo sa isang misyon na masasabi nating delikado pala even sa isang order member na kagaya nila. Kaya may this is Mr. Armaken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter dito kay Sakamoto na sabing, ngayon, ano kaya ang unang itatanong ko sa inyo? May kita naman itong mga estudyante na takot pa kay Sakamoto na matapos ang eksenang yan, ay sa sumunod na panel, may kita na nagsitipon na rito ang mga estudyante pati na si Sakamoto na pinakain nila ngayon ng snack mga kaibigan. Na sabing, ang lakas mo po sensei, na isa ba raw top ranking assassin itong si Sakamoto sa ranking list? Na ano raw ang baril na ginagamit nito? Na sa isipan naman ni Sakamoto ay sabi niya na paano raw nangyari itong sitwasyon na ito ngayon. Habang inalala naman niya ang sinabi sa kanya ng matandang teacher kanina na gamitin daw nito ang kanyang pagiging bata para buksan ang puso ng mga kabataan. Nagsalita naman itong isang lalaki na sabing, wow, kinikilabutan po talaga ako sa inyo. Hindi ka talaga parehas ng ibang guro. Tinanong naman siya nitong isa na ano raw ang major nito noon at anong taon raw ito graduate. Sagot naman ni Sakamoto na hindi na raw yan nagmamatter pa. Na itong mga estudyanteng to ay kailangan daw papasok talaga sa klase na wag daw sila talagang magbigay ng problema sa mga guro. Napasigaw namang sagot nila na ha? Nagkakamali po kayo dyan sensei. Ang JCC ang siyang problema raw dito. Sabay kinuha nito ang papel na may X mark na sabing ang simbolong to ay mahalaga raw talaga sa kanila. Pero the moment na nakikita raw ito ng mga guro noon ay nagkiiba raw kaagad ang kanilang mga mukha na bakit bigla na lang daw silang binagsak matapos nun ng mga gurong yan na hindi raw talaga nila nagigets. Tanong naman sa Sakamoto na kayong mga bata, alam nyo ba ang simbolo ng markang yan? Sagot naman nila na syempre naman po, isa yung simbolo ng X, ang Assassin Slayer, na si X daw ang pinaka-astig na assassin sa buong mundo ngayon. Nagulat naman si Sakamoto sa sagot nila na sabi nitong isa na ang pinaka-importante raw na bagay sa industriya na ito ay ang skill daw, di ba? Kaya ina-admire daw talaga nila si X. Ayon pa nitong isa na ang maliit daw na team ni X ay pinaliit daw ang bilang ng mga assassin sa Tokyo by 80% at saka ang pangit daw ng JAA. Nagsalita naman itong isa na hindi raw ganyan kasimple. Hindi raw nila naiintindihan ang importance ng ginagawa ni X. Dadagpa niya na makinig kayo. Ang pinaka-worst daw na krimen ng JAA ay ang ginagawa rin itong monopoly ang assassin market kasi hindi ka raw talaga makakatrabaho bilang assassin sa Japan unless kung dadaan ka sa JAA. At saka kinukuha raw ng JAA ang 30% na pera na nakukuha ng mga assassin sa mga companies na tinatrabahuan na nito. Na kung magre-refuse daw sila sa pagbayad ay papatayin ka raw nila dahil sa pagsuway sa order nila. Na ang ginagawa raw ng JAA ay extortion daw talaga. Nag-approve naman ang iba sa sinabing niya nitong lalaki kaya ayon nitong isa na delikado raw para sa isang agency na siyang mamimili sa kung sino raw ang mabubuhay o mamamatay. At si X ay nais daw talagang ibahin ang bulok na mundo ng assassin. Plus aside daw sa lahat ng mga kaguluhan o mga usap-usapan na yan, si X ay maangas daw talaga. Nang narinig yan ni Sakamoto, napaisip naman siya rito ng wikang, ano ito? Sinasakop na raw ni X ang mundo ng assassin. May kita naman na nag-alitan pa itong iba sa kanilang magkaibang opinyon sa mga achievements ni X. Kaya nagsalita rito si Sakamoto na sabing, di raw dapat nila pag-usapan ng karahasan, na dapat ay i-enjoy daw muna nila ang school. Tanong naman nila na ano, saan po yan nagmumula ang mga salitang yan? Sagot naman ni Sakamoto na magkakaroon kayo rito ng espesyal na memories na dapat ay bumoro sila ng mga kaibigan dito sa school at maghanap ng magiging girlfriend at na kumain ng mga masasarap na pagkain. Kaya sabi naman nila na ano, napaka-weird mo namang guro, nagsisimula ka ng parang tiyuhin ko na. Sabi naman nitong isa na besides, ang lahat daw ng mga babae sa JCC ay mga siraulo raw. Nakagaya na lang daw sa mga babaeng nagme-major sa poison na lagi daw silang naghahanap ng mga guinea pigs. Sabi naman nitong isa na nakakain naman daw siya ng mga masasarap sa cafeteria. Sagot naman nitong isa na wikang sinungaling. Ano kuha mo lang doon ay JCC rice bowl. Nasabi naman ng Sakamoto na ang pagkain na yun ay nakakadiri raw. Tanong naman nitong isa na nakakain ka na ba noon sensei? Maya-maya pa bigla namang dumating ang isa pang estudyante na sabing, hoy, ano bang kailangan sa atin itong bobong guro na to? Nasabi naman ng mga ilang estudyante na, oy, Amane. Tinignan naman ni Sakamoto itong batang si Amane ang pangalan ng kaibigan. Nasabi rito ni Amane na wag daw silang maging friendly sa gurong yan kasi isa lang daw ito sa mga utosang aso ng JAA. Na ang mga oras ng JAA ay malapit na raw magtapos. Na mga matatanda na sina Sakamoto ay dapat na mag-step back na raw. Na ang mga grupo raw ng mga walang hiyang JAA ay dapat na mamatay na raw. Di naman sumagot si Sakamoto sa mga sinabi niya ni Amane na matapos ang eksenang yan ay dito naman sa isang sasakyan ay tinuon naman ng pansin dito kina Nagumo na sabi kay Shishiba na sa tingin ba raw nito na ayaw
ayos lang ba raw si Sakamoto ngayon? Sagot naman ni Shishiba na si Mr. S. Bakit? Ano bang ginagawa niya ngayon? Inichoy sabi naman ni Nagumo na kasalukuyan daw isang teacher internship si Sakamoto bilang isang magandang babae. Tugon naman ni Shishiba na sa paaralan. Wala akong magandang memory sa lugar na yan. Nasabi naman ni Nagumo na masaya raw siya noon sa JCC. Natanong pa niya kay Shishiba na di ba nag-aral ka noon sa Kansai Region Assassin Institute, di ba? Gusto mo ba ng paki? Sagot naman ni Shishiba na oo, pero nag-drop out ako. At salamat, ayoko ng paki. Kaya sabi naman ni Nagumo na napaka-delinquent daw talaga ni Shishiba noon. Na marami raw sa order members ang graduate daw mula sa JCC. Nasabi naman ni Shishiba na oo, kaya nga ay nafe-feel daw niya na parang outsider siya na member ng order. Dadag pa niya na nga pala Usaragi, hindi ka nag-aral sa kahit anumang assassin school, di ba? Na ang pamilya mo ay mga magsasaka sa probinsya. Na matapos ang tanong na yan ay wala namang sumagot sapagkat wala pala rito si Usaragi sa backseat. Na naiwan pala ito, dala-dala ang mga nabili nito. Nasabi naman ni Usaragi na umalis na raw sila, na wala siya. Sapagkat habang tulog pala siya kanina ay lumabas pala si Nagumo at sa time na bumalik na si Nagumo ay nakalabas na pala si Usaragi para bumili. Na matapos niyan ay pinagpawisan naman si Shishiba na sabi nito kay Nagumo na wikang Nagumo. Napansin mo kanina na wala siya ano? Ngumiti naman si Nagumo na sabing akala ko talaga kanina na natutulog lang siya sa likod. Kaya tinutukan naman siya ni Shishiba ng baril na sabing papatayin talaga kita. Tugon naman ni Nagumo na ayos lang daw yan. Hihingi lang daw sila ng pasensya mamaya kay Usaragi. Napaliwanag naman ni Shishiba na si Usaragi pa naman daw ang klase ng tao na nag-hold daw talaga ng grudge. Kaya ay dapat natandaan din daw ni Nagumo na kasalanan niya rin daw ito na naiwan si Usaragi, mga kaibigan. Maya-maya pa may kita itong sasakyan na nasa kanilang harap na may mga taong lumabas na sa window dala-dala ang mga baril. Sabay pinaulan na sila rito ng mga bala, mga kaibigan, na iniwasan naman nitong dalawa. Nasabi naman ni Shishiba na rental car pa naman ito. Paliwanag naman ni Nagumo na okay lang daw ito kasi may pinirmahan daw siya na full coverage insurance para sa sasakyan na ito na zero deductible daw talaga. Nasabi naman ni Shishiba na ang tinutukoy daw ni Nagumo ay ang killer rental service para sa mga sasakyan. Dito naman sa mga bumaril kina Nagumo ay sabi naman nila na kinuha raw ng order ang kanilang pain. Na tama raw talaga sila rito na sa freeway dadaan instead na sa bullet train. Tanong naman nitong isa na ang order bro talaga ang nasa loob ng sasakyan na yon. Sagot naman ng isa na si Yotsumura raw ang nagsabi sa kanila na mga order members ang nasa loob ng sasakyan na yon. Kaya maaaring totoo raw talaga ito. Nagbabala naman itong isa na wag daw ibaba ang guard nito, kundi ay mamamatay daw talaga sila kagad dito. Maya-maya pa sa side mirror ay nagtaka naman sila sa kanila nakita na sabing ano bang problema na lalaking yun? Sapagkat lumabas dito si Nagumo, mga kaibigan, at nakatayo ngayon sa ibabaw ng sasakyan. Nasabi naman ni Shishiba na huwag ka magpasikat ng husto dyan. Sagot naman ni Nagumo na huwag daw itong mag-alala kasi may gold assassin license naman daw siya. Kaya kaagad na inutusan itong isa na barilin daw si Nagumo. Subalit nang babaril na sana niya si Nagumo ay nagtaka naman siya kasi di na niya ito nakita pa. Kaya sabi naman itong isa na babarilin ko ang kanilang sasakyan, i-cover mo ko. Na ay naman itong isa na sure, ako nang bahala dyan. Subalit ang lalaking inutusan nila kanina na barilin si Nagumo ay biglaan namang tinamaan ang leeg nito at lumabas ang mga dugo. Nang maya-maya pa ay nakapasok na si Nagumo dito sa loob na ikinagulat nila na nang di pa nga sila nakakilos o nakapag-react talaga, mga kaibigan, ay mabilisan naman silang pinagpapatay ni Nagumo gamit ang isang kutsilyo. Isang mabilisang pagpas lang. Sabay may kita na gamit ang dugo ng mga to ay may sinulat si Nagumo sa likod ng sasakyan na ang spelling ay ang Killing. Nasabi naman ni Shishiba na killing. Na alam naman daw niya ang ginagawa ngayon ni Nagumo sa loob ng sasakyan kahit di pa raw ito magbigay ng signal sa kanya. Maya-maya pa ay may napansin naman si Shishiba sa kanyang side mirror nang may kita ang tatlo pang sasakyan na nakasunod sa kanya. Nasabi niyang mayroon pa pala. Maya-maya pa ay agad naman siyang pinaulanan ng bala na itong isa na dinreflect-deflect naman ni Shishiba ang mga bala gamit lamang ang martilyo na sabing parang nagiging annoying na raw ito ngayon. Kung kaya't hinila ni Shishiba ang taong pumaril sa kanya gamit ang kanyang martilyo na sabi nitong hoy, bitawan mo ko. Nasabi naman ni Shishiba na halika muna. Sabay dito na niya isinarado ang window na sa loob ay inipit naman ni Shishiba ang damit nito na gamit din ang kanyang martilyo upang di talaga ito makawala. Nasabi pa ni Shishiba na magsilbi kang panangga ko. Kaya na may di pa makagawa ng atake mga kasamahan ng lalaki kasi nakablock ang lalaki, mga kaibigan, kay Shishiba. Sabay dito na inikot ni Shishiba ang kanyang manibela at binanggaan niya ang isang sasakyan dahilan na naipit itong lalaki at ang sasakyan ay nabangga naman sa sidewalls. Maya-maya pa sa kabila naman ay may kita naman itong isa pang lalaki na nasa loob ng sasakyan na sabing mamatay ka. In which ay sabi nun ni Shishiba na gusto mo talaga sa itaas Sabay biglang tumagos ang isang katana sa braso nitong lalaki na babarilin na sana ngayon si Shishiba. Na ang sumaksak ay si Nagumo pala na siyang tinutukoy ni Shishiba kanina na pangiting sabi naman ni Nagumo na napakaganda daw kasi dito sa labas na napakaganda raw ang hangin. Sabi naman itong isa na nasa ibabaw natin siya, barilin niyo siya. Subalit may kita ang katana ni Nagumo na nasa manibela, mga kaibigan, nang nagmamaneho at pinaikot ni Nagumo ang manibela dahilan na umikot rin ang sasakyan na eventually nag-crash. Kaya mabilis na bumalik si Nagumo at
pumasok na dito sa loob na sabing nakabalik na ako. Natanong naman ni Shishiba na bakit ba parang ganyan ang pagmumukha mo? Umaasta ka bang maangas dito? Nasagot naman ni Nagumo na nalulula raw kasi siya ng konti. Sabay sabing pwede bang i-recline ko muna itong upuan? Sagot naman ni Shishiba na kung nahihilo ka pala sa sasakyan, bakit hindi ikaw na lang ang mag-drive? Sabay tinanong niya si Nagumo sa kung sino raw ang kanilang mga nakaharap ngayon. Sagot naman ni Nagumo na well, may nakita raw siyang X sa collar ng isang lalaki kanina na ang kanilang style ay parang lantaran daw para sa membro ng organisasyon ni Slur na hindi raw talaga nag-fit ang style nila bilang member ng grupo ni Slur. Maya pa bigla namang napasabi si Shishiba na nang sa isang truck na may karga-kargang mga sasakyan o kotse ay may kita itong lalaki na nakatayo lamang mga kaibigan at biglang nagpalabas ng armas na nang nagpalabas ito ay may kita ang mga reaksyon ni Nagumo at Shishiba na nag-iba talaga na parang nagiging mas alerto sila ngayon sapagkat kaagad sila ritong inatake ng lalaki na tumama talaga sa kanilang sasakyan. Kaya magkasabay ng lumabas ang dalawa at may kita itong lalaki na wala man lang reaksyon. Sabay sinipa niya ang sasakyan sa kanyang harapan na kung saan ay naiwasan ito ni Nagumo at dumaan siya sa ibabaw at nagpalabas na ng kanyang armas. Subalit umatake na ang lalaki kaya bahagya namang yumukot si Nagumo at naiwasan ang atake. Sabay inatake naman ni Nagumo ang lalaki na na-block naman ito. Kasabay niyan ay bumigay naman ang isang floor na may sasakyan na nag-block naman ngayon sa harapan ni Nagumo. Sabay kumilos naman na mabilis si Shishiba at inatake ang lalaki dito sa likuran nito pero na-block pa rin ito mga kaibigan. Na ikinagulat naman ni Shishiba na maya pa'y nagawa niyang matanggal ang weapon nito ng bahagya at nakita niya ang mukha ng lalaki na namukhaan siya ni Shishiba na sabing ikaw. Maya pa'y sa itaas ng lalaki ay may kita ang parang maitim na figure na nagpakuha naman sa kanyang atensyon at may kita na sa malayo ay paparating na ito sa baba na ang dumating ay walang iba kundi si Usaragi pala na nagland sa sasakyan mga kaibigan. Kinabahan naman si Shishiba na sabi pa ni Usaragi habang naghahanda na wikang Mr. Shishiba, bakit iniwan mo ako kanina? Sabay umatake na si Usaragi gamit ang kanyang weapon dito sa lalaki pero nasangga pa rin ito ng lalaki at lumihis ang kanyang atake na napaputol naman sa parte ng truck na nawalan pa nga ito ng balanse dahil umikot ang weapon ni Usaragi sa kalsada. Napasabi naman itong lalaki na 3 active members daw ng order ang nandirito ngayon na masyado rong marami. Kaya umalis na lang siya at nag-retreat na nakasakay ng sasakyan mga kaibigan at nasa ibabaw siya ngayon na habang papaalis ay tinignan naman siya ni Nagumo at Shishiba. Matapos niyan ay sinabihan naman ni Shishiba si Usaragi na marami-rami raw ang nabili nito. Nasabi naman Usaragi na nalaman niya raw kasi na may pambayad siya nito kaya ipinakita niya kay Shishiba ang resibo. Tanong naman ni Nagumo na pwede ba raw siyang manghingi ng snack. Nasabi naman ni Usaragi na hindi raw talaga. Sabay tinanong niya si Shishiba sa kung bakit iniwan daw siya nito kanina. Nasagot naman ni Shishiba na sinabi kasi ni Nagumo Sagot naman ni Usaragi na sinungaling. Nasabi naman ni Shishiba na may time pa ba tayo sa bagay na ito? Pangiting sabi naman ni Nagumo na oo nga no. Tinanong naman sila ni Usaragi kung sino ba raw lalaki na nakaharap nila kanina. Sagot naman ni Shishiba na di mo pa pala siya na-meet. Si Mr. Yutsumura yon, ang senior namin noon. Isa siyang membro ng order member noon na itiniwalag daw ng JAA. So isa palang former member ng order ang lalaki na nakaharap nila kanina na kilala bilang si Yutsumura. Kaya pala ang mga atake nila ay pasimpleng blinak lamang nito at di nila nagawang mapatay si Yutsumura. So isang formidable opponent pala talaga ang makakaharap ni Shishiba. So isang matinding bakbakan at matinding labanan ang naghihintay sa atin sa darating na mga chapters. Kasi dito muna natin tatapusin yung video sa last panel nito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, kaya nag-hit a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.